Kumusta mga kanoisy? Welcome back sa ating YouTube channel, Philippine Noises. So ngayong araw na usapang politika na naman tayo ng ating bansa, no? So ang video to is mula na naman kay Boss Balita TV. So meron itong pamagat na OMG, pinakita na sa buwatan ng dalawa. Grabe, Escudero nagulat. VP Sara na patayo, kakapasok lang. So yan yung mananorin natin yan, men. So bago natin simulan, Boss Balita TV, supportahan nyo yan. Tapos syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kay Manod, huwag nyo na rin kalimutang suportahan yung YouTube channel natin, Philippine Noisy. So mga kanoisy, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa na China. Agad na pamagat ng video ito. OMG, pinakita na sa buwatan ng dalawa. Grabe, Escudero nagulat. VP Sara na patayo, kakapasok lang. So I think 2 days din tayong nawala, no? So again, Boss Balita TV, Philippine Noisy. Like, comment, share, subscribe. Start. Ulat na balita, grabe, Senate President Francis Chis Escudero. Start zero. Sobrang nakakagulat na balita, grabe, Senate President Francis Chis Escudero nagulat na bulgar na sa buwatan ng dalawa na patayo si Vice President Sara Duterte. Ayon sa nakalap nating impormasyon, mismong si Congressman Chel Diokno nagsalita na ubos na ang pasensya ng mga prosecutor sa Senate. Lumabas kasi sa survey na Senado ang nagpapatagal. Grabe si Senate President Francis Chis Escudero. Sino ba yung nagpapatagal? Hindi ba sa Congress sobrang dali lang yan? Senate naman eh. Kahit grade 1 tanungin mo, Senate talaga para. Ulat na bulgar na sa buwatan ng dalawa na patayo si Vice President Sara Duterte. Tara panoorin natin. Tingin niyo sir, nauubos na yung pasensya ng mga tao kasama sa Senado at kay VP dahil sa pagsagot. Kaya gano'n na lang yung lumabas sa survey. Tingin ko yung lumabas sa survey talagang eye-opener yan para sa lahat. Kasi ang pinapakita niyan na iniintay ng sambayan ng Pilipino yung paglitis ng kaso. We are all waiting for the trial to begin. Same. I think you can come to that conclusion from the results of the survey. Kong magandang umaga po. Sa dilemma na kinakaharap Tumingin mo na sa oras eh. natin sa impeachment case against the Vice President, may tuturing ba natin ito na unique and extraordinary compare doon sa mga previous impeachment cases like of ERAP and Chief Justice Corona? Kasi itong kay VP Sara, nung ma-file yung article of impeachment, pasara ang 19th Congress. Kaya nagkakaroon ng ganitong delay na ginagamit ng Senado para hindi kaagad masunod yung constitutional provision na forthwith. Well, maraming unique at kakaibang mga pangyayari dito sa impeachment case ni VP Sara Duterte. Nandiyan yung nabanggit ninyo na yung timing ng pag-filing. Pero Gaya na lang nung 11 days na ubus yung 125 million pesos. Unique yun. Sobrang unique nun. 'Di ba? Tapos up until now, hindi may paliwanag. 'Di ba? Doon pa lang, sobrang unique yun eh. Unique na unique. hindi lang yon. Nandyan din yung issue ng yung mga nangyari before and after the articles, the verified complaint was filed. At pinaka-recent, syempre, yung direktiba na nanggaling sa ating Korte Suprema, samantalang nag-convene na ang ating Senado bilang impeachment court. So all of these issues are new, and as far as I'm aware, wala pa talaga tayong konkretong jurisprudence pagdating sa mga ilang issue na yan. Thank you. Okay. Sir, in the latest SWS survey, 66% of the respondents said they agree that Vice President Duterte should address the allegations in the impeachment. 19% disagree and 15% are undecided. Your comment po. Well, tingin ko matagal nang iniintay ng sambayan ng Pilipino na makita ang ebidensya ng prosecution laban sa doon sa impeachment case. At yun mismo ang utos ng ating saligang batas na pag dumating 'Di ba? 66%. Men, sinasabi ko sa inyo yung 66% na yan. Maraming DDS din na gusto na masagot ni VP Sara yan. Or harapin niya or masimulan yung impeachment para matapos na. Ang tanging ayaw lang naman talaga niyan is yung mga solid DDS talaga eh, na nag-aalangan na parang sa kanila mismo hindi sila confident. 'Di ba? Hindi sila confident na baka nga talaga, 'di ba? Mayroon ngang inadequate na pera. Kaya yun, magno-no talaga sila. Alam niyo yung tipo ng mga tao parang bulag-bulagan na lang. Sasabihin nila na 125 million lang naman yung kay VP Sara, yung sa iba billion. Parang ganun yung reasoning nila. So ibig sabihin sila talaga yung mga super close-minded pagdating sa impeachment na yan. Sinasabi ko sa inyo.
yung verified complaint na may pirma ng at least 1/3 ng members ng House, yan ay ituturing na articles of impeachment at agad-agad kailangan magkaroon na ng trial. Pag sinabi natin trial, ang ibig sabihin nun ay yung mismong paghaharap ng ebidensya, pag-uupo ng mga testigo para malaman natin kung ano ba talaga ang kaso. Hindi lang sa impeachment kasi hindi lang naman ang mga senators ang naghuhusga. Tama. Pati lahat tayo mga Pilipino ay judge din. Dahil 'di ba, ang kasabihan natin sa konstitusyon ay public office is a public trust. And that trust must never be abused or violated. Thank you. Public office is a public trust. So, tapusin naman natin dito. Public office is a public trust. So, ibig sabihin par, lahat ng mga umuupo dyan sa pwesto, 'di ba, sa gobyerno, hindi dapat kayo yung masunod eh. Actually, okay lang naman talaga na masunod kayo kung yung sinusunod nyo is aligned din sa constitution natin. Like for example, yung forthwith na yan, na porkit saan kang kampo nakapanig, yun din yung, babaguhin mo din yung ibig sabihin ng forthwith. Diba? Ang forthwith para sa administration is proceed agad. Pero sa mga DDS naman, yung mga diehard kay BP Sara, hindi agad-agad. Hindi ibig sabihin forthwith is agad-agad. So parang, alam niyo yung ganyan, nakakainis na supposed to be sila yung representative ng taong bayan. Pero yun nga, parang sila pa yung nasusunod. Kaya nga dyan din tayo medyo naiinis na parang yung mga senador natin daw hindi natin nila lahat ha. Pero sobrang feeling na talaga nila na nasa kapangyarihan sila. Like sila na mismo yung masusunod. Alam niyo yung ganyang feeling. Like for example, yan si Senator Bato. Diba? Senador ka. Taong bayan yung kumwestiyon sa Vice President kung nasaan napunta yung confidential funds. Sobrang laki na nadekwat. Senador ka eh. Tinanong ng taong bayan. Hindi dapat ang gawin mo kasi syempre taong bayan yung pinagsisilbihan mo. Proceed the trial. Diba? Regardless kung sabihin nyo na baka nasagasaan yung yung 1-year bar rule. Diba? Dapat kung gusto nyo talaga ng peace of mind para sa taong bayan, di ba? I-proceed nyo yung impeachment. Hindi yung basta-basta ipapadismiss nyo na lang. Di ba? Para mabigyan din ng kasagutan yung taong bayan. Kasi, nangyari na rin yan dati kay Kibuloy eh. Na imbis ipasurrender nyo si Kibuloy, yung pinapanawagan nyo, tigilan ng mga pulis yung pag-search kay Kibuloy. Kasi kawawa yung mga tao sa KOJC. Alam niyo yung ganyan para. Medyo nakakainis, diba? Na parang, supposed to be talaga yung mga senador natin, sila yung sila yung pumuprotekta talaga sana. Diba? Especially sa constitution natin. Pero ang labas pa, parang sila yung sila yung mga grandmasters. Sila yung mga primes, 'di ba? Sila yung mga landlord, hindi siya landlords. Sila yung parang mga almighty ba? Mga astang almighty. Na ano magagawa niyo? Nasa sa akin yung kapangyarihan, so ako yung masusunod. Pag sinabi kong yung 40th na yan is hindi agad-agad yan. Alam niyo yung ganyang feeling para na kung tutuusin naman kung hindi talaga nila nire-represent or hindi nila close, di ba? May mga Duterte na yan. Of course, mag-agree sila sa forthwith na yan. Di ba? Pero knowing na medyo may pagka-kaalyado sila sa nasasakdal, sa lilitisin, is parang wala na. Babaguhin nila babaguhin nila like kung ano-ano na yung mga palusot nila. Nagdahan-dahan lang kami, nag-iingat lang kami. Ganyan-ganyan. Tapos ngayon babanatan tayo na nagmamadali. Tayo ng mga nagmamadali. Tayo daw ang atat. Anak ng tokwa. Tayo pa talaga yung atat nung Feb pa yan na. So 29 na bukas. 29 na ba bukas? 29 na bukas. So ano yung ine-expect namin dito? Yung 29 na yan, ipopospone na naman yan. Kung ano-ano na naman yung gagamiting mga palusot. Ano yan, i-predict na lang natin. Magulat na lang tayo, next Congress na yan. Diba?
Tapos sasabihin nila, hindi daw nila dinidelay. So, tingnan natin yan bukas, par. Tingnan natin yan bukas kasi parang tayo lang talaga yung inaaning dito eh. Di ba? Uubusin talaga nito yung pasensya natin eh. Ay nako, yan, look pa kayo ng mga diehard na Buti na lang talaga, hindi lahat ng mga senador, especially yung mga artista, hindi lahat pumasok kasi isipin nyo na lang kung pumasok pa yung mga yon. Dumagdag pa yun sila Philip Salvador. Baka biglang magsigaw-sigaw yun sa Senado. Dismiss tong ni Bibi Sara. Dismiss ko to. Baka biglang magaganyan yan. Maging Rubinda II. Diba? Kakainis lang eh. So anyways, kayo ano masasabi nyo dito? And then, yun nga guys, pagdasal natin na yung 29 na yon bukas, sana tuloy-tuloy na yon or yung impeachment na yan masimulan na. Sana sila pakonsensyahin, di ba? Yung mga naghahandle ng impeachment na yan, papanaginipin sila ba na kukunin sila ng aswang kapag hindi nila sisimulan yung trial. Nakakainis kasi, di ba? Tapos kapag dating ng araw na yon, biglang babanat, ba't kayo nagmamadali? Hindi naman talaga ganito, walang ganyan. Postpone. Dismiss to dismiss. Nakakainis eh. So, abang-abang tayo dyan bukas and then abang din kayo. So, yeah. I think hanggang dito na lang muna. So, ano masasabi nyo para bukas at ano yung masasabi nyo sa impeachment na ito ng apakatagal-tagal? Comment down below and then yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So, again, Boss Balita TV, Pilipinas, like, comment, share, subscribe. Pilipinas is